Hello, Angels and Scrubs. Welcome to Pinoy Nurse Portal. In today's vlog, welcome. Say hello to the controversial RN nurse Corey. She became controversial when she posted about how much she made in 2022 or 23? 2023. She made over $200,000 and she is a nurse in the United States. So is it possible to make that much in the United States? The answer and the living proof is Yes, yes, it is possible. very possible. Yes. So let's start asking her questions kasi kayo hindi kayo nagtanong. Walang nagtanong, wala man lang nagtanong ng who is your crush or define love. First question, Nurse Corey, kailan ka nag-graduate ng nursing? 20, Lapit tayo. 2007. 2007. Baby ka pa, no? You're so baby. 2006 ako pumunta dito. Yeah. So, gusto mo talaga ng nursing? Hindi po. Oo. Sabi kasi ng nanay ko, ang nursing daw, malaki ang chance sa opportunity na makarating sa ibang bansa. Kaya, pinag-nurse niya ako. So, parang ganun din sa akin. So, somebody created the paradigm for both of us to become nurses. Yes. What do you like most about nursing in the United States? Siyempre, unang-una, totoo yung pera. Kasi ibang-iba talaga yung difference ng sahod. Nagtrabaho ako ng Pinas and then sa Singapore. And ang laki talaga ng difference. Nung nag-start ako dito magtrabaho sa US, doon ko naramdaman na magkaroon ng financial freedom. Na yung napapadala ko sa parents ko sa Pilipinas, yung financial support ko is naging doble, minsan triple pa nga kapag ayun, sinisipagan ko ng pagtatrabaho. Number one factor talaga is yung kita, and then yung pangalawa is yung nakasama ko yung family ko. Because I was away with them for like 10 years kasi nga nagtrabaho ko overseas. Singapore. So, hindi pwedeng dalhin pala ang family sa Pwede, kaya lang very strict din sila. And it was so hard for me to get permanent residency there kasi sobrang liit lang ng bansa. So, limited lang yung visa na binibigay nila. So, yun. So, anong area ka, Nurse Corey? Med-surg po tayo. Med-surg. Let's tell them yung Nurse Corey, yung journey mo. Paano ka napunta sa US? So, nasa Singapore ka. Nung nasa Singapore ka, iniisip mo na talagang mag-work sa US? O hindi pa? Actually, ako talaga, hindi ko po talaga gusto na magtrabaho dito sa US kasi yung asawa ko lang talaga yung nagsabi sa akin na mag-apply dito. Kasi ako, honestly, okay na ako sa kinikita ko sa Singapore and naka-establish na ako ng career doon. Ang dami ko ng friends. So, friends na naging family ko na. Tapos, ang lapit lang sa Pilipinas. 3 hours lang yung travel. So, I can go home like many times, as much as like 10 times in a year kasi hindi rin ganun kamahalan yung pamasahe. And then, one time, sabi ng asawa ko, okay ka na ba sa ganitong setup? Parati na lang tayo magkalayo, hindi ka na ba? Ayaw mo ba nang magkakasama tayo? So, kaya ayun, napilitan na rin ako mag-apply sa US. Na hindi ko naman pinagsisihan. Yeah. So, best decision ever. Nakita ko yung reel mo. You said you're not affiliated, but can you tell them yung agency mo? Avant Healthcare Professionals, and I know yung Avant po is very controversial right now kasi alam ko may lawsuit po sila. Oh, okay. So, hindi ko na magbibigay ng, I'm not gonna give you like so much details about it, pero yun lang, as of now, parang mainit sila dahil nga sa kaso na binigay sa kanila. Ang pagkakaalam ko, hindi Filipino yung nagano ng kaso. But Avant is very good agency po. Like, from the very beginning, nandyan lang sila. Tutulungan talaga kayo pagkuha ng car. I am not promoting them, okay? Pagkuha ng car, pagkuha ng apartment, pagbubukas ng bank account, pagkuha ng SSN, pagkuha ng ticket ninyo. Very maalaga po sila. So again, I'm not affiliated with Avant, pero galing nila. Yun yung criteria actually ng magandang agency. Lawsuit aside,
nung yung agents ko is parang ganun din eh. So you should look for an agency na tutulungan kayo kasi hindi naman natin alam yung process. Although madaming nagdi-DIY na application nila and thumbs up to all of you. Pero sa lahat ng mahinang loob na katulad ko dati, maganda rin yung may agency kasi dapat alam mo, tapos lalo na kung wala kang family. Kasi nung pagpunta ko dito, yung family ko is nasa California. Ako nasa Arizona. Walang tutulong sa'yo kung wala kang agency. Mahirap po. Yeah. Pag magsisimula ka, you're gonna start from the scratch. Ang hirap. Mahirap, lalo na pag wala kang alam. Yan. So, maganda po talaga may agency. Although may cut, malaki talaga yung cut sa sahod. Pero, I mean, parang, ano man na din siya, mag-show ka na lang din ng gratitude na tinulungan ka nila. Kasi kung wala naman sila, ang hirap po, kasi tedious po talaga yung application dito sa US. Marami pong legalities, and kung gagawin mo sa sarili mo, mahirap talaga. Culture shock ng pagdating mo dito. Saan ka nahirapan? Nahirapan talaga ako sa accent. Oh, pareho tayo. Same talaga, kasi yung sa Singapore, hello po sa mga friends ko sa Singapore at sa mga taga-Singapore dyan. Kasi ate, Singlish po kami doon. So, Ano yung Singlish? Singlish namin doon is Singapore English, yung like, parang broken English siya na, Oh, okay. did you take your lunch la? Never mind la. Ay, ano How are yung you? la? Naririnig ko yung lagi yung la. Parang ano lang siya, te, parang, I'm sorry, girl. hindi ko alam, parang, Parang- dinudugtong siya. Okay. Pero wala siyang ibig sabihin. Wala siyang ibang ibig sabihin. Pero okay. yun, ang nahirapan talaga ako sa accent. Tsaka ang tatangkad ng mga tao. Ang hirap. Parang merong one time sumakit talaga yung likod ko ng sobra. Kasi yung kasamahan ko na nag-lift ng pasyente, ay nag-slide ng pasyente, hindi siya masyadong tumulong. So, 3 araw ko siyang ininda ang sakit ng likod ko. Malalaki po talaga sila dito. Compared po sa mga Asian. Yan. Tsaka yun, isa pa, yung height. Kasi matatangkad sila. So, tinatawag nila talaga ako sa unit. Cute daw ako. Cute. Tapos, Small but mighty. small daw ako yan. Isa pa rin yan. Pero hindi ko naman take as negative. Parang natutuwa lang sila siguro. Yun, pero number 1 ko talaga na naging problema dito is yung accent. Kasi meron talaga akong mga salita na hindi rin nila maintindihan katulad ng kay ate. Kasi very strong talaga yung accent ng mga Filipino. Yeah, so don't worry about it. Ako 18 years na ako dito. Hindi ko talaga ma-let go yung iba. Ang pinaka nahirapan scissor. Hindi lang maintindihan. Naintindihan ba yung scissor pag sinabi ko scissor? Pero sila nahirapan sila. What? Uulitin ko pa scissor. Action words. Makakatulong yan sa inyo. Action words. Correct. Pag hindi kayo naintindihan. Totoo. Yeah. So anong natutunan mo dun sa pag-lift? Worth it ba nag-lift at sumakit yung likod mo? Ay, naku, hindi. Huwag nyo gagawin yan. Yes. Huwag kayong magpakabayani. Work smart. Yes. Yeah. Make sure na 4 at least. Nung una, ganun din ako. Sabi ko, ang tatamad nito. Sorry, meron akong ganun. Kasi gusto ko instant. Gusto Correct, ko magawa correct. lahat. Kasi parang bilang Pilipino, ayoko nung relax sila. So, gusto ko, pag tinawag ko, may pagka-bossy din kasi ako. So, yun Totoo yung yan. na-let go ko din eh. Kailangan pala, hintayin mo sila. It's not worth it. Ngayon, may back pain si Nurse Rebecca dahil nagpakahiro ako dati. Totoo yan. Huwag yung gagawin yan. Kasi ganyan tayo mga Pilipino. Pag gusto nating gawin, gusto natin agad-agad. So, ura-urada. Gusto natin matapos agad. So, please, yan. Take this advice from us. Huwag nyo pong gagawin yan. Kasi talagang magkakaroon po kayo ng back pain, back injury. The same thing pag na-fall yung patient. Ay, Kapag mahuhulugan kayo, let them fall. Hindi siya pwedeng ma-fall sa'yo. Kasi ako, kasi, totoo. wala nang nurse. Ensure nyo po yung, yung safety first nyo po. Yes. Na-reach mo na ba yung goal mo? Nagpupunta mo sa United States, may bago ka bang goal? Kasi I'm sure goal mo makarating sa US, although hindi mo gusto nung una. Nung pagdating mo dito, nagkaroon ka pa ba ng bagong goal? Ang goal ko talaga is magkaroon ng sariling business dito sa US. Kasi gusto ko maranasan yung so emotional na naman po bilang nanay. Kasi alam naman ng lahat na sobrang sipag talaga ng mga Pilipino. At isa ako dun sa sobrang dalas pumasok. Like sabi nga ng mga kasamahan ko sa ospital, may bahay ba ako? Bakit doon parati ako nasa ospital? Parang doon na daw ako nakatira. So, ang aim ko ngayon talaga is mag-work na lang less and spend more time with my children. Kasi kailan lang, kagabi lang, nagkaroon kami ng emotional na conversation ng anak ko. That's really good. Yeah. So, talagang hinihiling niya sa akin na spend more time. Kasi nga,
yun nga, lumaki siya nang wala ako na for more than 10 years. So, she doesn't want that to happen with my little boy. Which is totoo naman. Totoo naman yan si ate, yung magkaroon ka ng Money dial and your definition of rich life. Nakita ko yun siya sa business do, yung LLC mo. oh, yan, nagsisell po ako ng alahas. Yeah. Kaya nakita niyo po over. Pero yan, parang pinopromote ko din Sige, po kasi bibili yan. ako ng alahas sa iyo. Ay, salamat ate. I-promote natin yung promote po LLC natin niya. yan. Ayun, ang dami ko po na pong customer sa iba't ibang states. Yeah. Thank you po. Paparating na po ang ating, nag-promote pa. Paparating na Yes. po ang ating stocks next week. Yeah. Pinakamabili po sa akin ng ganito. Patingin nga. Ganyan. Girl, gusto ko din ito. Pero ayoko nung may bilog-bilog. Ano yung, siya, yung, te? yung plain lang, may ganyan ka. Siguro pag may ganyan. Pag Meron nag-post siguro, te. ka, i-ano ko na lang, i-mine ko na lang, pa-mine na Sige. lang. Ganyan. Yan, so yun po yung pinaka-goal ko, magtrabaho ng lesser, bawasan na yung pagpasok sa hospital. Although love na love ako sa hospital kasi ako yung IV queen nila dyan. Appear tayo dyan. The vein whisper. Hindi ko alam. No offense sa ibang lahi. Bakit ang laki-laki na nandyan na hindi nila makuha. Siguro dahil sanay tayong brown out sa Philippines at sanay tayong kapa-kapa. Correct. So kahit di mo nakikita, basta kapain mo nandyan na. Yeah. Pero I think ate talagang magagaling yung mga Pilipino sa Sa IV, no? IV Hindi ko insertion. din alam kasi kagabi lang tinawag ako. Ilang beses nang napoke yung patient. Pagpasok ko sa room ng patient, hala, kahit walang tourniquet, nandun yung ugat niya. So, pero hindi nila nakuha. Even yung mga phlebotomists po pagka nagtitake po sila ng labs at di nila makuha, Nahanap ka. pupunta po sila sa akin para makuha ng labs. So, yun po. Ang advantage naman po dyan, makakalibre po kayo ng kape. Kasi may mga ibang nurses po dyan na, They're very grateful. correct, bibigyan ka nila ng something like a token. Although, hindi naman necessary. Kasi kailangan mo rin, kasi kung kaya mo, tumulong ka. True. Diba? Nag-struggle ka ba sa delegation? Hindi masyado. Hindi masyado. Kasi nung nag-ano ko sa Singapore, so nag-charge nurse na din po tayo dyan. And then, ewan ko, ako very careful po talaga ako sa pagde-delegate ng job. Especially, lalo na tinitingnan ko kung yung kasamaan mo sa trabaho is medyo sensitive, kung pwede mo ba silang utusan. Kasi ayoko naman masabi, may pagka-bossy din po kasi talaga ako. And yung tone po ng voice ko is firm. Malakas siya. So, ayokong isipin ng mga tao na porkit naman na, ayun ng mga kasama nila na, porkit nag-charge nurse na to, clinical coordinator, ganyan na siya, medyo bossy na siya, parang ayaw na niya gumawa, which is best. Hindi po yan totoo. Consider ko din po yung feelings. Tinitingnan ko talaga kung sensitive yung mga kasama ko sa trabaho. That's good. Alam mo kahit yung kapag nanonood ka ng video ng someone, kapag nagsasalita sila, parang medyo meron kang little inkling if they are assertive or not. Parang feeling ko meron kang yung assertive ka. Yeah, and it's a good quality na to become assertive. Although hindi ako 100% assertive pa rin, pero natutunan ko yun over time. Kailangan talaga you are being assertive and you know how to say no. Nahirapan ka bang mag-say no? Ay, hindi po. That's good. Hindi ako dyan nahihirapan mag-say no. Lalo na kung alam mo na yung sa'yo, parang medyo may halong pambubuli or parang tinitake advantage ka, alam na alam ko po yan basahin. So, hindi. Pag no, no. No. And by the way, kaya ko to nilalagay dito kasi pangarap namin ni Nurse Cory na maging ambassador ng Jollibee. Oh, Baka dito. naman, Jollibee Arizona. Sa Chandler, nandito po kami Oo. sa Chandler. Promote namin to. May bloopers ka ba sa work? Yung nagkamali ka, na hindi naman ganun kalaki, na sabi mo, oops, Ako yung blooper siguro yung ayun ko, natatawa lang sila kasi pag sobrang prank ako kasi sobrang direct ako. So pag may mga, alam mo na may mga pasyente kami na mga drug addict and gusto nila mag-AMA, tatanungin ko sila, why do you want to go AMA? Are you withdrawing? Are you seeking for more drugs? So parang natatawa yung mga oh, that's straightforward. Walang kasi igoy-ligoy. wala talaga. No filter. No. So, ako, what you see is what you get. Kung very direct po talaga ako. Kilala na ako sa trabaho na ganyan. So, ayun, natatawanan lang sila. Bakit daw sobrang prank ako daw? Bakit daw ako magdahan-dahan? Saan wala akong... Uy, dito ka, come here.
therapeutic communication na dapat sana nandun. Gusto ko bang i-share sa mga nurses na gustong mag-US? Yun, katulad ng sinasabi namin ni ate, huwag kayong mag-give up easily sa inyong American dream. So, para po dun sa mga nurses na post na sa Pilipinas ay nasa ibang bansa o kung saan man, ito na po yung pinakahangganan na pwede ninyong puntahan bilang isang nurse. Bukod sa laki po ng kita, ang dami niyo pong opportunities para po mag-explore and mag-travel. Kasi ang dami talaga dito mga magagandang states na pwede niyo puntahan. Bukod po sa malaking kita, katulad ng sinabi ni ate, yung respect na nakukuha mo bilang isang nurse is very fulfilling. So, ang sarap-sarap po sa pakiramdam na hindi sinasabi na nurse ka lang. Like, meron nga akong nakita na post, pinost ko ni Nurse Bench. Hi, Nurse Bench. So, parang she named publicly yung nurse sa Pilipinas. Hindi ko alam. Pero kasi marami na rin ako napapanood na ganyan or napabalitaan na yung respect na nakukuha ng mga nurses sa Pilipinas is hindi ganun kaganda compared dito sa respeto sa mga nurses dito. Kasi dito kapag naglakad ka na naka navy blue ka, ang taas ng tingin sa'yo, oh, are you a nurse? Ganyan-ganyan sila. So, yun, huwag po kayong mag-give up. Kahit kung mahalang pagkuha ng NCLEX, IELTS, pagtyagaan nyo po kasi po very rewarding po yan at the end. May tiyaga, may nilaga. Correct. At saka ang kaibahan kasi dito, halimbawa may nag-bully sa'yo or may nag-disrespect sa'yo na pasyente o kaya relatives, you will always have a voice. Yun din yung isa kong gusto ko. Correct. Pakikinggan ng management, yung side nung nagreklamo at saka yung side mo. Hindi katulad dun sa atin, naku ilang beses na akong naganyan. Yung nalipat ako sa ibang unit dahil pinakinggan lang yung isang side. Ganyan. So, yun lang. Yun, louder po ang voices or may voice po ang mga nurses dito. Tsaka sa lahat ng mga nagko-question, bakit namin ina-encourage pumunta dito. Ay, naku, grabe, meron ako din yan, experience. Kanya-kanya naman niya. Kung ayaw mo, if you're happy, kung nasan ka man ngayon, then this vlog is not for you. This is for all the nurses na gustong pumunta sa United States. Kasi may iba-iba naman tayo ng gustong puntahan. May nag-comment nga po niyan sa TikTok ko, sabi niya, bakit daw ina-encourage ko yung mga Filipino nurses na magpunta dito sa US? Baka daw maubos na daw yung mga nurses No, sa hindi tayo Philippines. mauubusan ng nurses. I mean, if you value the nurses there in Philippines, I mean, wala kaming, mag-stay kami sa Pilipinas, basta bigyan niyo yung compensation na nararapat para sa... And it's not that we did not try. Alam mo bang nag-try ako, nag-apply ako sa PGH. Hindi ako tinanggap. Nag-apply ako sa Hospital ng Maynila, Sampaloc. Basta yung mga government hospital, kahit sa probinsya namin ako, never akong natanggap. So sabi ko, kasi gusto ko muna sanang mag-serve ng public ba, bago ako pumunta sa US. Hanggang sa nakapunta na ako ng US, never nangyari. So, I tried my best. So, hindi ako ito na yung kumupok sa akin, United States. Ito na yung adopted parent ko. So dito po kami kung saan kami binavalue. Kasi naman sa Pilipinas, sa totoo lang, kung wala kang padrino, wala kang backer, hindi ka makakapasok lalo na sa mga government house. Nepotism is real. Sa US meron din siguro, pero hindi ganun karampan yung nepotism. Tsaka hindi siya ganun ka-obvious talaga. Yes. Well, anyway, there you have it. Thank you so much for watching today's episode of Pinoy Nurse Portal. Thank you again, Nurse Cory, for Thank you, guesting. Uulitin namin to. Mas gagandahan namin next time may tripod na kami at saka ring light. Baka naman sa Jollibee. Jollibee. Nandito po kami ngayon sa Jollibee. You can contact Nurse Cory or me, ha? Collab. Ang ganda ng filter mo, te. I like it. Samsung. She is an iPhone girl. I'm Samsung because of BTS. Feeling bata si Nurse Rebecca. Okay? Bye guys. Bye. Thank Bye you. po.